Kasi nga, di ba, may issue nun. Parang disrespectful. Sa totoo lang, pikon ako. Easy ka lang, easy ka lang, boy. Kayo doon. Tinanong ako nung host eh. Diyan pala nagsimula yun, ano nga pala? Nagsimula yun. Hi everyone! Welcome to the first episode of the Philippines' Most Important Championships. Ngayon, babalikan natin ang mga laban na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Abangan ang mga throwback at juicy trivia tungkol sa mga paborito nating teams and casters. Kaya huwag kayong aalis. Okay, let's start! Let's G! Let's go! Okay. Okay, excited ako kasi first time natin to gagawin. I wanna know kung ano nga ba yung mga naalala nyo tungkol sa M4. So if you can describe it in one word, and one word only, how would you describe that? Yeah, unahan ko na. M4 for me is dominance. Oh, Ganda. nationalism. National. Spell nationalism. N-A-T. Akin pag Tagalog, maanghang. O kasi nasa Indo yun eh. Marami, Puro manghang. Dapat natin ka na-explain. Spicy. Sinong spicy? Tayo sila. Yung buong event. Ay. Safe. Fair enough. Sa akin, in grande. Laki yung stage, madaming tao. Di ba? You felt it, right? Naramdaman ko. Yun, no. Naramdaman Sa ko. akin, in grande. Sa akin naman, influence. Binago mo lang Ay, yung so, nakuha na kasi. Nakuha na eh. Yun ba yun? Nakuha na eh. Connection? Dinagdagan mo lang Ito, we're gonna start. I'm gonna play it now. Oh, this is game 2. Familiar itong mga to. Kapila lang kayo nagkakas. Blacklist Echo. Ito yung full echo dominance tong game na to. Kaya pala dominance ang sabi mo. Parang ano yung mate. Checkmate to. Tsaka nung panahon na yun, agawan sa Parsa eh. Naalala ko yun eh. Parsa. Agawan sa Parsa. Eve, tsaka Eve. Eve Parsa. Para sa Eve, Grabe, Fred. XP Joy pa pala eh. Halos 6 months din pala dominant si Franco. Kasi noong MSC 2022, Franco din eh. Oo nga, no, light. No, sila light. Sobrang lala nitong M4. Ang dami kong memories. Masasabi ko itong M4 yung core memory ko tong M4. Bakit? Kasi pinadala kami dyan para mag Naalala ko. Yung magsayaw. Personally, Nanggulo kayo doon. Tinanong ako nung host eh. Diyan pala nagsimula yun, ano nga pala? Nagsimula yun. Yeah, dito, ang lala kasi, ito yung nag-finals PH. Tapos, nag-double jacket ako nito. Dalawa, Blacklist oo. Echo. Ay, oo, yan. Sobrang, yung finals na to para sa akin, isa sa mga underwhelming na grand finals. Personally, kasi 4-0 eh. More than M3? Mas underwhelming yung M3. Yun. Pero ito, siguro ang sobrang memorable sa akin nung M4 kasi yung buong tournament, hindi lang grand finals yung maaalala mo kasi yung buong tournament. Para sa akin personally ito pa rin yung pinaka-favorite kong desk. Like one of my favorite casts in my career. Kasi feeling ko, on showcase, yung two of the best teams in the world at the time. Isang Ube, isang Echo Express. Isang Express. So sobrang bilis, tsaka sobrang parang macro bagal. Kaya to core memory kasi nga nasa Indo, kaya ako sinabi maanghang kasi doon ko na naramdaman yung anghang ng Indo in terms of the fans. Important. In terms of the fans. Kasi dito, kaya nangyari yung cheering kasi ang lala mag-cheer ng fans ng Indo. Iba? Very loud, make sure crowd Oo, sila. gumagalaw talaga, as in may wave talaga. Saka sila yung nagpauso ng drums. Sila yung nagpausa ng drums. Sila yung standard ng crowd. Hindi ako nagbibiro, binubu talaga yung Echo, binubu yung blacklist dito. Pero nung nag-blacklist Echo, ang binubu, blacklist. Kasi yung Echo, may sister team na Aura. So yung mga nakikicheer sa amin, nung Echo, mga Aura yun. Naalala ko yun. At saka na-appreciate ng Indo yung playstyle ng Echo. Gusto na-appreciate. nila yan. Ano to, naghati yung PH dito. Pero ang masasabi ko kaya siya memorable, yung buong tournament. Kasi, parang dama mo doon sa Indonesian crowd na proud sila na sila yung host. Tapos dama mo yung passion. Kasi bago mag-start yung laban na to, may parade. May parade yung Onyx, may parade yung RRQ. Oo nga. Kung ma-share lang, may parade. Wala yun din kita sa Filipino broadcast. Pero for sure na abutan mo yun. May parade as in, may pom-poms, may yung ano yung may ikot-ikot. Baton. Majorate ba As in, yun? ganun kalala yung, lalo na pag RRQ. Gusto ko na nga makicheer sa RRQ nun.
Kasi sabi ko, putik, wala naman na ito gumagalaw yung stage. Pati yung namimigay sila ng mga merch sa labas. Oo, mimigay sila. Para maging fan ka na rin pagpasok. Fan ka, iba-iba sila doon. Maraming nagsabi, di daw mapupuno to ng Grand Finals kasi Pinoy-Pinoy. Pero hindi, napuno pa rin. Napuno. Tsaka bago magsimula yan, mainit din kasi parang pinipredict na ng mga tao, PH, parang season 10 Grand Finals rematch daw. Oo. Di ba? I think yun yung maganda kasi na-establish natin yung sarili nating Malakas. kahit sa Oo. ibang bansa. Like, gets na sila pa rin yung dalawang teams na like all out kahit yung MSC malakas na sila and all that. Pero to think na kahit nasa ibang bansa ka, parang palo ka pa rin. Like, sure na may manonood sa'yo. Kasi legit yun eh. Pag Grand Finals, minsan, pag mawawala ka ng gana ng manood. Pero iba dun sa kanila eh. Iba. Pag Di ba na ano din kayo, may mga nag-watch party din nito eh. Sobrang puno. Ang lala nitong ano. Kaya rin nasabi ko, in grande. Kasi ramdam ko kahit nasa Indo tayo, Jin, alam kong sa Pilipinas, kahit late na, ang dami pa ring fan, ang dami pa ring Oo, nag-gather. daming gagan. Oo. 1 hour ahead, di ba? Yung Halos Pilipinas. alas 12 na ata natapos yung Oo, Blue na naalala ko sa part. Ang funny pa nun kasi lumalabas talaga sa malaking screen si Kuya Manjin. Yung isa sa memorable na naalala ko dito, yung RRQ versus Blacklist, yun yung pinakamaraming, yung Oo. panahon na yun yung pinakamaraming Most views. most viewed. Agents versus Kingdom. Kingdom. Parang ganun, 4 point something PCU. Yung time na to, sobrang stress na ng Blacklist. Oo, stress sila dito. Super stress. And I remember seeing Edward talaga nakayuko na siya. Tapos si Venus. Si Venus. Si upset na siya dito. Ano eh, gustong-gusto nilang panalunin to, ni Narbon. Gusto nila yung back-to-back M-series. Tapos wala eh. Galing. Ito yung dito natin unang lumabas yung Trevor Blitz draft na kahit anong gawin ng Blacklist. Ito, game 4. Talagang ramdam mo na parang, teka, ubus na yata ng alas yung Blacklist. Ang bilis pa rin mag-draft ng Ego. Hindi, ito na yun eh. Alam namin eh. Kaya linya ni Dexter noon. Ang daming hero. Yun yung linya ni Dexter. Never sila naubusan sa matchup na to. Parang Ready sila sa Tsaka, back. kasi signature ng Black yan, lahat yan oh. Ang hirap naman nito, pang last game, naghilda pa tong si Si Yahweh. Oo nga, tama. Mabilis na game ata to. Ito yung mabilis na game eh. Yung 4-0 nga. Mabilis na yata yung ganitong 70 minutes at the time eh. Shucks. Naalala ko to. Damn, grabe. Ang daming tao. You know, when I was awarding this, I was saying congratulations kay Mitch. Tapos ang sinabi niya noon was, pinraise na si Sanford. Tapos binulong niya sa akin, sobrang proud siya kay Sanford. Masarap siyang maging anak. Oo. Ito yung ano, giniftan pa ni Sanford yung dad niya. Because his dad was sick. Oo. Dad was sick, oo. So, Pero hindi siya lumalaban. yes. Damn. He had to choose whether to stay for his dad or go for the championship. He decided to go. Grabe to. I was screaming Sanford MVP. Kasi ito yung ano siya eh. Andiin niya eh. Lapo, Yuzong, Yun yung lapo. lahat ng may fight. hulog lahat ng ano niya, Oo. ng bitaw Set niya. eh. Set niya. Mamatay man siya o hindi. Sanford! Yun yun eh. Iba to. Core memory talaga ang M4. Okay, I have a fun trivia for you guys. Did you know na Echo napaka-superstitious? Ano ang Tagalog superstitious? Mapamahiin. 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 So kapag may kinain sila, tapos nanalo sila, they need to eat it again. Sabi ni Coach Tic-Tac. Pero kapag may kinain sila, tapos natalo, Out palit na. ng menu. Ang si Carl Tizzy, sa sobrang, I guess, superstitious and favorite niya, every single day, ang kinakain niya doon, grilled salmon and nasi goreng. Ah, so- Worth 1,500 pesos every day. Yun yung mamaswerte. Oo. Ang masasabi ko talaga, personal experience, pag hype at passion ng fans, panalo talaga Indo, for me. Talo ang PH. Kasi, naalala ko, bukod dun, kaya akong sabi maanghang, binubu talaga yung nun, yung echo, nasa entrance. Hindi ko lang rinig sa broadcast yun eh. Yung bu eh. Hindi, pero Alam ko merong moment. may As moments. in talagang may pagka-entrance sila, tapos parang yung bu na yun, dama mo yung pagka-sports niya na parang, Yeah. walang personalan, parang, Wala lang, eh. bulang talaga Wala siya. lang kayo eh. Oo, Wala, bulang awitin talaga. ka. Oo. Ganun talaga kayo. I remember when I heard that. Oh my God, what did it? Wow. Pero that's what made it more victorious and triumphant nung nanalo tayo. Kasi binubu tayo. Nung natalo natin, it's like, yes. Bang! Oh. Yes. Tapos after nun, parang tapos na. Parang everyone, parang may mga nalungkot na natalo, pero parang kasama siya eh. Kasama siya laro eh.
Alright, tapos na tayo sa M4. Now, let's reminisce about M5. So, kung may maalala kayo sa M5, you can describe it in one word. How would you describe M5 World Championship? Dikdikan. 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 Okay. Wala eh. Yun talaga eh. Sa akin, Rizal. Rizal. Kasi kailangan one word lang eh. Hindi ko pwede. Rizal before. Sa Rizal Memorial Stadium. Classic. El Clasico. Yun na lang. El Clasico. El Clasico. Okay. Sa akin, finale. O, ninakaw ko na naman. Oo nga eh. Pero nakisip ko mas maganda. Ano? Celebration. So, Kasi celebration ng PH dominance yun. Dikdikan, Rizal, El Clasicong pinaling celebration. Tama. Galing. Game 7. Ano na lang, may dash. Oh, may dash. May dash. Para one word. Parentheses, game Memorable 7. yun kasi Game 7. Sa akin, best championship so far. Okay, panoorin natin. Let's play it! Ay, speaking of Game 7. Ganda na laban. Kilala mo si Heaven. Game 7 na pala agad to. Hindi kasi parang, kaya ako nasabi finale, kasi kahit anong nangyari, kahit anong sabihin mo, Maganda. At yung ending kasi talaga yung nag-wrap up eh. Ano yung naalala mo? Oh my gosh. Naalala ko, this was so painful. Onyx was doing well, di ba? And then natalo nga sila. Sa interview dun sa stage, oh my gosh. Oo, si I had to get them mandatory na to ask them final words. Tapos si Kyrie was already crying. Hindi siya makapagsalita. So, nagsalita na. I think si Coach Yab ba yun? Nagsalita. Parang tinap siya. Tapos parang pinapunta na siya sa likod. Pinapunta siya sa likod. So, umiiyak na si Kyrie nun. Nag-celebrate na at lahat yung brand. Na-announce ko na as winner. May awarding pa. I think must have been good 30 minutes. Tapos, naisip ko, nasan sila Coach Yeb? Pagtingin ko, nandun sila sa corner. I went to Coach Yeb and I'm like, Coach Yeb, next year. Yeah. Sabi ni Coach Yeb, meron pa ba? And then, sabi ko, nasan si Kyrie? Umiiyak pa rin si Kyrie sa loob ng room. Nandun pa rin siya, still with Crying. his head down. The entire time, everybody was celebrating. Yeah. So parang it was like a triumphant moment for Philippines at the same time. Nakikita mo yung kababayan mo Umiiyak. na umiiyak na sobrang tagal. At least 30 minutes, 45 minutes nga ata. Nag-celebrate na lahat. Nandun pa rin siya, hindi siya makagalaw with his head down. Tapos naalala ko, sinisisi niya yung sarili niya na, Yung dive doon sa damo dyan for sure. River by Bush. right, sa right mid. Saka, feel ko ang laki rin kasi ng expectation sa kanila given that they won MSC. MSC. Yung level ng understanding na parang sila na ba yung ultimate threat dun sa dominance that we've been talking about for the longest time. Again, going back to M4, underwhelming yung performance nila nun. Oo. Yun yung naalala ko kasi usap ko si Yebe, parang di kasi namin naalala yung laro namin. Tapos nagpalakas sila ng nagpalakas. MSC. Nami-mental sila nun, no Oo, M4. nami-mental sila. Tapos ito yung parang in-expect. Kasi galing upper bracket yung Onyx nito eh. Ito yung, Linaglag nila yung brain after a comeback. Yeah. Ay, yung parang naalala ko na storylines kadalasan kahit nung groups pa lang, laging may pagka-Titan na ina-attach. Kasi parang panahon pa yun ng Attack on Titan na finale din. Tapos laging Onyx yung sinatawag na Titan, kasi walang makapagpabagsak. prime to eh. Prime nung lineup. Tsaka yung season niyan season ng Onyx niyan, full domination doon sa Indo. MLID. Oo. Naging dikdikan lang yung laban nila ng Geek Fam, pero makikita mo talaga yung lakas ng Onyx doon sa Indo. Kaya agree ako Leo dito sa finale kasi both stories mag-work dito. Ito na ata yun? Hindi pa. Ito. Ayun, Bush, Pops. yes. Oh, ito Kala ko yun. yung ending, pero the Bush, yes. So hindi pa to yun? Hindi pa tapos. Pero yun yung moment. Yun yung Bush na napita si Boots. Tumalon si, Kyrie tas nag-bomb out. Parang ito na ata yun. 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 Ito na yun. Naalala ko yung final call ni Chantel niya. Like, Parang Tin, sarap Na-Julie si Kyrie. It ends 14 minutes. Para sa akin kasi, kaya finale, now knowing what we know this event was 4 or 5 months back? Para sa akin kasi, finale siya kasi ending siya ng isang story. Dalawa. Ending siya ng chapter. Yes. Chapter.
And I know in the near future na magre-recover naman yung Onyx. So, ibig sabihin, new page yun. Tayo, we ended our story, and specifically AP Brand's story, Yeah. na world tour. Yeah. For Onyx, new chapter lang kasi alam kong magre-recover sila eh. Makita na natin eh. Yan, ito yun. Good conclusion siya. Good conclusion. Ayun, That's it. lahat nag-react nun nung namatay. Namatay si Kyrie. Kasi Ayun, ito- same ito spot. Ending, ito yung ending, 14 minutes. So, dalawang beses pala nangyari engage na yun. Oo. Mama yung Same spot pala. Yung una, pangkuha dun sa inhibitors. Yung pangalawa, panapos Finish. ng laro. Oo. That's why I don't remember very clearly. Kasi wala na ako sa analysis stand nito. Hindi na ako nanonood. Wala na ginagawa Yung mo. crowd na lang, kasi energy na lang. Alam ko nang patapos to. Ano? Kasama ko si Nerf. Ay, ito. Tato Hans. Tayo Oh, nag-gym. magkatabi kayo nun. yun. Kasama yun. Min, paus na paus tayo nun. Oo. As in, kinabukasan, hindi na tayo nagsasalita. Team 7, grabe. Ay, ano? Muntik pa si Few nito. Ito. Si Wilbert ba yan? Si Si Wilbert! Wilbert. Eh, Sinisi niya pa si Wilbert. Oh. Ikaw ah! Ikaw ah. Save ka lang naman. Naalala ko niya yung sa watch party, grabe talaga. Kasi nasa Bulacan kami niyan, yung last moment. Ay, oo nga. Nasa last moment sa watch party, sobrang nagsisigawan lahat ng tao. Kasama kasi QWERTY nun talagang grabe yung celebration. So Americans. Grabe yung pagbibigay talaga ng ng mga Pinoy. Naalala ko maraming watch party nito. Tama. Kung saan saan. Kung saan eh. Grabe to. Sobrang saya ko para sa AP Brin ito. Buong pamilya ni Few yung kasama natin dun sa ano Buong eh. pamilya ni Few, ni Marco, ni Flap. Naalala niyo yung mukha niya nung na-announce siya as MVP? Gulat siya. May- Doon nabuhay yung may media, ba- nakaganon siya. May backstory dyan. Bakit? Kasi all throughout ng season 11 hanggang season 12, di ba dati may game MVP? At saka ito yung redemption arc din ni Nadaki, Few, tsaka ni Flap to, right after M2. Ako kasi naniniwala ako na ano eh. Ayan o. Yung tunay na champion, lang siya eh. for me, champion ka, nalaglag ka, tapos nag-champion ka ulit. Ikaw ulit. Sino ba yung player na may passport lagi sa bag niya? Si ano, Lahat sila. lahat sila. Silang lahat. Puno na sikat na mga yan. Nag-bag grade kami. Actually, ginawa natin sa FPL. Tapos nandun yung passport. Sabi ko, ba't nila nyo? Just in case lang daw. Lumipad. Lahat sila, meron silang passport sa bag. Ito yung start pa lang eh, nung chapter nila na dominance eh. Yeah, I think I can add to that. Kasi sila yung ilan sa mga teams na meron tayo na sobrang nag-trust the process talaga. Oo. Like, Oo. season 10 pa lang, si Ogwen, tsaka si Kyle TZ, wala lang, it's so nice to see them like the ones holding it. Kasi yung iba parang naranasan na nila yan eh. Oo. Tsaka history kasi yung binuo nila dyan. For example, si Few at tsaka si Flap, di ba? Two-time world champ. Tapos ang AP Brand lang ang kaya sa isang two-time two-time. world champ na team, di ba? Nanalo sa Pilipinas. Oo, di ba? Yan si Flap, gulat na gulat siya dyan. Ayan o. Turn around yan, turn around. Gino-joke nila yan. Never gets Oo. old. Tapos umiyak yung mami niya dito. Oo, katabi natin yung mami niya. Iyak na iyak siya. Iyakan din ako. Umiyak din tayo. Iyakan din ako yan eh. Okay, funny trivia. Did you know na sa sobrang kulit ng AP Brand, may 3 players doon, pinala ni Coach dati sa puwet, dahil nagkapikunan yung 3 players sa hotel. Naging ganon. I'm not sure. The first one? Sino kaya makulit? Hulaan ba natin? Hula ko dyan, una si Flap. Flap. Feeling ko si Flap. Oo. Flap yung isa. Flap, galawin mo yung baso. Si Flap. Yun lang yung hula natin. Oh, Si Flap. oh, Flap. Flap. Flap for sure. Flap For sure sure. yan. Makulit. Number one Si guy. Kyle, feeling ko. Basta out si Few, out si Few. Kyle. Out si Few, tsaka si Ogwen for me. Okay. Oh, so sila Tapos si tatlo lang. Pando. Bas, Okay. Marco. So may... Pero feeling ko Ogwen. Pwede natin i-ask si Coach Ducky. Para sa kanya napalo sa puwet. To discipline them. Now, speaking of, okay, yung phrase na Pinas lang malakas. Okay? Sabi ng Echo, nung M4, Pinas lang malakas dahil nag-PH to PH sa finals. What are your thoughts on that? Yung Pinas lang malakas na phrase, actually, nagamit lang siya ng M4, pero feeling ko nag-start siya M2 pa lang. Doon pa lang, right after manalo ng World Championship ng Bren Esports nung panahon na yon. So, naging meta shapers Tama, tayo. meta shaper sila. Nuhulma. How about this? May favorite quote ako. Nanggaling to kay Coach Ducky from M5. Sabi niya, I think our genius is born out of necessity. Everyone wants something better for their families. Filipinos are family-centric culture. The biggest motivational factor to win is money.
parang ang hirap tanggihan nung Real. sinabi niya. Real I mean, totoo lang naman din siya eh. Parang ang laking bagay or impact talaga ng pera sa atin. Pero I think, syempre, beyond wanting to make a name for themselves, kasi lahat naman ng players na napapanood natin, nakikita natin gaano ka-passionate yung recent world champions natin. Hanggang ngayon, di natin nararamdamang nauubusan ng gutom para manalo. So parang masaya talaga sila sa ginagawa nila, parte or passion nila yung paglalaro. Pero higit pa doon, kaya rin marami tayong nakikitang lumilipad kasi maraming natatanggap na offers. Pinas lang malakas. Yes. Yun nga. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ng ating mga MSC representatives. Sila lilipad papuntang Riyadh para sumali at i-represent ang ating bansa sa upcoming Mid-Season Cup. Para sa pinakamalaking prize pool ng MLBB Esports. Na nagkakahalagang $3 million. Siguradong babalik ng mas malakas ang Pilipinas. Para sa tagumpay! Thanks for tuning in. Abangan ang susunod na episode tungkol sa M2 at M3 World Championships. Kita-kits! Pwede na tayo. Gusto ko rin mag-ano doon. Ano yan? Pwede yun eh, no? Ganun.